Parang 3 kilos siguro yan. 3.3. Ay, sige, yung bibilhin niyo ako. Ganon. Teka. So, ikaw muna, titimbangin ka muna bago ka i-breed. Ay, ito pala. Kanina niyo na ako i-breed, Malawat magandang lahi. So, ayan, ano siya. For the record, 3.36. 3.36. So, after 2 weeks, pagka ano niya, titimbangin ulit natin. Pagka nag-gain siya ng mga 400 grams, that means, ito, for the record. So, ang nilalagay sa bahay ng lalaki is yung Babae. female. Kasi territorial ang rabbit. So, patingin muna. Dili, tingin ka rito. Pulots. Kasi ngayon ka lang nakakita ng... Uy. So yan si female rabbit. Ang dalagang rabbit. medyo kapos lamang po kasi yung... hindi ka kumain ng star margarine. Hindi pa usang ano. Sabi ko kay isang baldi pa eh. Fake kasi yung growth ball na nainom ko nun. So, ito siya. Ilalagay na natin yung female female rabbit dito. So, ayan. Dalandan. Ito. Oh. Ito na yung breeding area natin ng rabbits, no? So, ayun. Kaya nga, pag bibisita ka, makakita ka ng hinog, harvest ka. Palagi may bayabas. Palagi may bayabas. So, pasok tayo. Doon, sige. So, come to... Ala, Kuya Bong. Ay. Meron Marami na dito. Oo. Ito ay 75 yung breeders yata dito o 80? 80. Ganda ang laki ng mga US line. Okay. Pasok ka. Pasok. Class. May Pasok, electric fan. So mga dito na pinapalaki. Mga babies. Kaya may fan na talaga rito, Jess, kasi pagka hindi, titirik eh. Ano na dito? Overpopulated. Tama-tama lang. Kaya mag-expand tayo, Jess, kasi gagawin ko dito 2 floors na lang instead of 3. Aha. Mainit talaga pagka 83 floor ka. Diba? Pero to, Kuya Glenn, dati rin tong quail. Una ay pugo, kinonvert ko sa baboy. Ngayon, rabbit na. Yan. Kaya yung Babies na. ceiling niya ang ano po, Mababa pa. soon to improve. Itataas. So, itong isa, ito na dapat ang tangkad mo. Ayan yan ang ano mo. Pangalawa. Standard ko na Yan na ang pwede. Mataas na. Tapos dito pwede bumaba. Bababa yan. Ito yung old. Oo, yan ang old. Ito yung favorite mo. Kasi itong ginawa natin dito, kanina, semento, di ba? Ginawa na natin lupa para yung mga earthworms dito na, yung Burmese African Nightcrawler. So direct na. So, andito ang mga worms, oh. Yan. Worms. African Nightcrawler. Kasi yan, binibili din yan at mas mahal pa yan sa subko. So, nagtataba. Ang isang kilo, paano ba ang ano yan, Kuya Glenn? Ang normal selling is 400 pesos per kilo pag kinaano. Pero, ginagamit lang kasi nito pang fertilizer use eh. Sa ibang bansa, ginagamit nila pang pain sa mga fishing. Sabi nila sa hotdog daw yan. Pwede Hindi, siguro. sa ano, sa shumay. Saka sa siupaw na rin. Yan. Sarap So, pa yan. Oh, haba pala, no? Ito, So, babies. isang straight nito, nandito ang vertical mo. Nandyan siya. Tapos, Kukunti pa lang yung worms ko dyan, kaya hindi pa nila halos nauubos kainin eh. tapos dire-diretso na bubulong yung mga books dito. Bakit nasisira Diretso yung na mga siya. tenga? Ano yan? May mites. Kuya,
Bas pala, turukan nyo ito. May Dectomax pa ba tayo? Ayan. Ito? Meron. Kaya pwedeng sample yan kuya ng other issues. So, So that, and then Ito. there's some paano yan if your ayan. natural remedy Ayan, i-featurean mo na lang. dito malapit. So, yan ay mites yan eh. So, mains ang tawag dyan. So, normally yan, nakukuha naman yan pagkatuturukan mo ng mga anti-parasite nyo, Dectomax o kaya Ivermectin na injectables. Ginagamit namin 0.1 ml per 1 kilo of body weight. Pero minsan, nakukuha rin siya with BCO or oil na hinaluan mo ng, pinigaan mo ng Virgin coconut oil. BCO or even yung oil na ordinary, pipigaan mo kasabayan ng, anong tawag dyan? Madre de agua. Hindi Madre de agua, Madre de cacao. Madre de cacao. So, yan. So, ito yung mga breeders ko. Lalaki. Pagka nagsimula sa number, lalaki yon. Pagka, halimbawa ito, letters muna bago number, babae yon. So, nakasulat kung kailan nag-bred, sino yung girl na asawa niya para maano. Tapos kung meron kayong ito tiles, malaking bagay din yung tiles na pag hinihigaan nila, malamig kasi yan eh. So para kang humiga sa semento. No? So kung may mga broken tiles kayo, makakatulong yan para pag cool down ng rabbit. Dahil ang kanilang lagbasan ng pawis itong ilong lang na ito. Yan lang. So imagine mo sa sobrang init tapos yan lang. Ang rabbit hindi magreklamo yan. Yan yung isa, kaya nga gusto mong kalaga ng rabbit kasi kahit gutom hindi naman sisigaw eh. Hindi tulad ng baboy pagka gutom, grabe ang sigaw. Si rabbit gutom siya, tahimik lang siya, mamamatay na lang sa gutom. That's a good practical tip, no? Cool down. Very simple. Isang plate lang tayo. Excuse me. Maria, may marami ba kami natututunan? Magra-rabbit ka na rin? Mukha ka na nga rabbit, oh. Baka ako magiging rabbit na. So, yun ang good thing talaga ng rabbit, ganda yung ng multiplication babies. nila kadami, di ba? So pag puti, nanganganak din pala ng itim. Not necessary. Yeah. So, kasi hindi natin, karamihan ng rabbit sa Pilipinas, hindi naman natin siya nasiselect pa na pure breeding or whatever eh. So, halimbawa ito, sino ang tatay? Ang ganda. Ano yung hawak mo? Ano ba yan? Daga? Ang sakit. May Dutch pattern. So, kikita mo yung kuan niya, may puti na stripe. Baby yan eh. Ang ganda. Usually, kuya gan yung pang lechon, what color? Lahat naman ng kulay dito, pwedeng lechonin. Pwede lechon. Sasabi nila pag may spots daw, may spot din yung balat. Pagka naluto naman, hindi naman magiging, Hindi na makikita. pag nag-brown yun, di ba? Ayan, ba't dalawa lang Sa amin anak? dito, Jess, kahit anong kulay ka, basta rabbit ka, pwede kang lechonin. Di ba? May ibang areas, in respect naman sa kanila, ay gusto nila puti lang. They prefer there. Ito pala, Jess, ang kuan. Yan yung sa rabbit, meron siyang soft at saka hard feces. Ito yung tinatawag na psychotrophs. Yan yung kinakain nila ulit. Kinakain mo yung poop nila? Yung poop na yan na malambot, kinakain ng rabbit yan. Sa umaga, between 9 o'clock in the morning up to 11 in the morning, yuyuko yan sila. Akala mo naglilinis ng kuan. Yung poop na yan na lumalabas, kinakain nila yon. So, ito yun yung sa digestive system ng rabbit na yung mga ini-extract niya yung mga proteins, amino acids doon sa damo, sa pagkain niya. And then, naging soft pellet yan. Yan ang psychotrophs. Tapos 12. Yan, may baboy din, no? Oo. Oo. So, ito, 8 ang anak. Yun, dami yan. No, imaginein mo to, puti yung nanay niya, 'di ba? 1 TM lalaki ito na puti din. Puti din. Pero bakit may lalabas na itim? Yeah. So, mayroon pa kasi hindi pa talaga na purify natin yung mga lahi dito. Pag sinasabi mong puro, mayroon pa ring lumalabas na mangilan-ilan. But pagka sa process ka ng purification, minsan lalabas na ano, So, nababago pag na. sinabing purification ka Glenn, para dun sa mga nagsimula, ano ibig sabihin? Kung halimbawa gusto mo puti na red eye white, no?
So ito, itong red eye white na yan, i-cross mo ulit siya sa red eye hanggang ma-eliminate mo na yung colors. Oo. Kasi 'di ba sa mga jeans, yung yellow, white, nakikiring mo yan sa lahi mo yan eh. Family tree. Oh, sa family tree. Kung gusto mong tanggalin yung kulay na yon, eventually i-breed mo siya sa breed na walang kulay. I see. Parang ganoon. Diba? Tatsuki, nag-space out ka na dyan. O knowledge overload. Wala, nakikita ko mga pamilya mo sa likod mo. Ayan. Yan, mas yan marami yung mga ditong- relatives mo eh. Ayun. Relatives mo ah. Nandito na yung mas marami kong earthworms. Oh. Ayan oh. Yan, my earthworm. Nakakain din yan. Pwedeng kainin talaga sa totoo lang. Oo, honestly. Pagka wala ka ng iba, ang gagawin mo na lang nito, bago mo siya kainin, ibigyan mo siya ng food na malinis. Actually, yung rabbit poop, malinis naman eh. At pwede mo itong prituhin. Yeah? Kung wala na talaga, so back up yan pagka wala na tayong makain. Diba? Rather than kakain ka ng kung ano-ano. Okay lang. Ng daga. Diba? Kakain pa rin ako niyan. So, key talaga rito sa kuha. Nakita nyo, kanina umaga, mainit. May fan ka ng konti, nakakabawas. Pero, pagka magra-rabbitry ka, consider mo talaga yung housing and ventilation. Ventilation. Sa electric fan mo na remedyo for now. Habang wala ka pang electric fan. Pang movement ng hangin. Diba? Tapos may outlet kasi babaw. Until palaki. Ayan Palabas yung siya. kailangan na. Supposedly, iikot yan, pero hindi mo siya iikot pag walang hangin sa labas, Jess. Kaya wala rin. So, meron na siyang outlet na labasan. Oo. Exhaust. Kasi pansinin mo, dito sa baba, cooler. Higher, as you go higher, umiinit ang kuan. The hot air rises eh. Diba? Ito, ang daming anak nitong isa, oh. Ito mo, oh. Ito, Jess, oh, ilan? 2, 6, 8, 9. siyam. Diba? So to wrap it up, Kuya, any tips, practical tips or medyo straightforward lang para sa mga nagsisimula and then sa mga nag-grow na rin? So, mapapansin mo rito ngayon, wala kaming pakain ng feed sa umaga. So, lalo pagka summer ang environment. Kasi pagka oras na kakain ka, ipoprocess ng katawan ng rabbits yun. Pagka pinaprocess niya, mainit din sa katawan yun. Okay. So, kung ganitong init ang panahon, limit mo yung kain. Or hanggat maaari, damo na lang ibigay mo sa umaga. Okay. Tapos hapon ka magbigay. So, kung ano yung allocation mo, ang binibigay ko kasi sa pagka breeder na, may mga anak, ad libitum yun, ang ibig sabihin. Pero may guideline ako niyan, para sa nanay, 150 grams ang allocation niya per day. Tapos sa mga anak niya, 20 to 30 grams. Ang nangyayari sa amin, basta meron kang anak, puno ito sa hapon. Kakainin nila hanggang umaga yon. Oh, pagka mga wala pang anak, 100 grams, 120 grams a day ang pakain. Oo. So, limitado siya. Ima-manage mo kasi pag mataas ka talaga ng heat stroke cases, manage mo yung pagkain. Kung mataas ka ang mortalities during weaning, mag-control ka rin ng feeding. Dahil hindi pa siya nasanay halos dun sa feeds. Oo. So, yun ang, sabi ko nga kanina, other than feeds, ang rabbit, ako I still believe na kung kaya mo magbigay ng mga damo, bigyan mo pa rin siya ng damo. No? Kasi natural niya yun eh. Masaya siya pagka meron siya nakitang damo. Lalo kung hindi ka sigurado na yung feeds na binibili mo ay high fiber. Oo. Then, ventilation, housing. Huwag kang tipirin. Oo. Oo. Patanong nga ako ulit, ilang months siya bago i-separate sa mother? Kami, 1 month kami nagsiseparate sa nanay. Ito At hindi least, pa 1 month. born ay March 1 pinanganak. So, April 1 April 1 ang walay. Pero ang ginagawa namin dito, Jess, 10 days after panganak, nagbi-breed na kami nung nanay. Basta magandang klase ang katawan. Pag hawak namin buo ang katawan, binibreed na namin ulit yung nanay. Tapos, tinitingnan natin yung ewan ko kung borrow mo na.
Andyan si... Tingnan mo mga bukas ko, meron diyang... buntis ito. Wow! Huwag kang makulit. Ako naman eh. Timbangan? Dito tayo. Handling ng rabbit. Dito tayo. Oh, behave. Pag buntis, mapalag. Mapalag ito. Bago kami magbe-breed, tinitingnan namin yung pikengkeng. Ito, light yan. So, hindi yan ready for breeding. Makikita mo pagka ready siya, Red. pulang-pula ito. So, yun ang binaka-best time to breed kasi pagka nag-breed ka, pagka ganon, marami ang anak mo. So, parang, magtingin ka nga Kuya Bong dyan nung ready. Ano, pinagsasama Para sila pakita ng mo kay lalaki. ano. Oh, Ilang sorry. araw? Hindi sandali lang. Ay, okay. Oo. Hindi pa yata nakakita na mag-breed siya, no? Kung meron kang landi dyan, magpa-breed ka. Anytime ready. Taas kamay yung mga malalandi dyan. Well, introduce natin yung member of organization ng rabbitry sa buong Laguna or Philippines. Hindi, yung atin ngayon ay PRIAC ang tawag, Philippine Rabbit Industry Agriculture Cooperative. Na-recognize yan last month as a cooperative. It is a group na na-organize nagsimula sa Laguna. Pero ang goal natin is pangbuong Pilipinas. I'm one of the directors ng co-op na yun. But ang anin talagang goal doon ay ma-improve natin yung rabbitry doon sa Pilipinas. Mapalago natin. Kasi na-mention nga natin, ang consumption natin ng rabbit baka 50 grams lang per person. Of 100 million, 110 million. So, sa atin dito, welcome. Pagka pupunta mga tao, maturuan natin. Matuto sila pagra-rabbit, malaking bagay yon. Dahil, imaginein mo, you have a family na mag-alaga ng 10 rabbit sa isang bahay. Yung year-round supply mo ng karne, nandun na Jess eh. Magsipag ka lang magkuha ng damo, ay tapos na ang usapan mo. Meron na pagkain. Diba? Oo. And healthy pa. Healthy Healthier pa. option. Healthy option siya. Oo. So, anything you can share sa future ng rabbit industry sa Philippines? Especially, you're one of the directors. So, maraming mga gustong magsimula na gusto rin na malaman, saan ba papunta? So, common question yan, no? Ang palaging sinasabi during meetings, talaga bang kakainin ng Pilipino ang rabbit, no? Di ba pets lang yan? Ay, ano bang lasa niyan? So, yan ang common hurdle during my discussion din with mga government officials, even with my team. Yun ang question. Kakainin ba ng tao? So, for anything, any other products naman, if there is no market, mahirap ka talagang mag-push, no? Pero sinasabi ko sa kanila, you start with yourself, di ba? Kung kumbinsido ka na kaya mong kainin ang rabbit at masarap, you can actually talk about that, your experience with others. Kami, we raise rabbit, siguro simula kami mag-asawa, Jess, and we're now 25, 26 years mag-asawa. Parang 24 years na kami nag-alaga ng rabbit. Pero we never ate rabbit until last year. Oh, wow. No? So, yung isang director ng PRIAC, si Resty Almoite, isa kong naging kaibigan, nag-meet lang kami. Sabi niya, sir, mukhang maganda natin i-organize yung rabbitry. No? So, in-organize namin yung rabbitry, and then, maganda mag-co-op. Sabi ko, di sige, tulungan ko kayo, mag-form tayo ng cooperative. Pero sabi niya, sir, bago tayo mag-move, kumain ka na ba ng rabbit? Sabi ko, naku, magandang tanong. Ako, hindi pa. Sabi niya, sir, bago tayo mag-push dito, sir, kumbinsihin mo muna sarili mo, kumain ka ng rabbit. So, we decided, pag uwi sa bahay, meron isang rabbit na matanda na. Sabi ko, katayin mo nga. Yung aming kasambahay, masarap magluto. So, nagluto siya ng kaldereta. Sabi ko, sige, iserve mo sa mga bata. Huwag mong sabihin rabbit. So, sinerve yung kaldereta. Sabi mo, ang sarap ng luto mo ngayon. Kaming dalawa, nagtawanan lang. Nung maubos na, sabi ko, rabbit yun. Tayo, rabbit yun. Tinignan ng anak ko yung pet niya, nandun pa. O di, andun pa. Kinabukasan, sabi ko, teka ulit ng isa. Ginawa naman namin parang nuggets. Masarap din, ubos. So from then on, starting, that was September of last year. Ngayon siguro probably baka 2-3 kilos average ng consumption namin since September. From 50 grams yun. So that's a big improvement. A lot of my friends pupunta sa bahay. Kaya, punta kami sir, punta kami sa inyo. Sige, anong gusto nyo tingnan? Rabbit. So pag pupunta sa bahay, magpapaserve ako ng rabbit.
Hindi ko sinasabi na rabbit. Tapos pagkatapos ng kain, sir, sana naman makakatikim tayo ng rabbit. Ano sana? Kinain nyo na. Ha? Masarap, sir. Wala pang humihindi na hindi masarap. No. So, everything, the development of the industry would really come from us then. Hindi na natin hintayin ng gobyerno na, ay, pupush mo na marketing. Simulan mo sa'yo. Di ba? Pagka hindi mo simulan sa'yo, turo mo sa friends mo, bisita. Kayo, halimbawa, ganyan, nung unang bisita rito, sabi na, sir, punta kami, limitado lang budget namin, pwede bang makatawad? Sige ho. Tapos sabi ko, sige, para lang mag-enjoy kayo, kasi kayo unang guest, lutuan ko kayo ng native na manok. At saka isa pang special meat. Sabi sa ano pa special meat, basta secret lang. Kinabukasan, dinala ko. Gusto niyo ba tumikim ng rabbit? Oh, sir. Adobong rabbit. Nung sinerve yung adobong rabbit tsaka tinulang manok, inubos yung adobong rabbit. 8 members ng family. First time kumain ng rabbit. And ang sabi, sir, masarap pala. So, sabi ko, I gain another 8 people na pwedeng kumain ng rabbit. Diba? So, pag ganun ang sistema natin gagawin, Jess, tingin ko the future of the rabbit industry sa Pilipinas, mas hahataw. If we just depend na, hindi, walang ginagawa ang gobyerno. Sabi nga nung kuwan sino ba si Kennedy ba? Ask not what you can do, di ba? For your country, what you can do for, what your country can do for you, but what you can do for your country. So, yun ang tingin kong isa nating pwedeng magawa na the government is there to help, pero mag-effort tayo na mag-develop. So, yung grupo namin sa San Pablo, yung Bunny Cafe. Yeah. They're now selling 50 rabbits in a week. Meat. Diba? And Pera pa yung sineserve sa restaurant. kasama na yon. Kasama. Kulang pa sa supply. Diba? So ako, sa totoo lang, hindi pa ako naglalabas. Kasi nag-expand pa kami. But friends na pupunta rito, sir, pabiling konti. Sige, kasi gusto kong ma-encourage sila mag-alaga. Diba? So, on that question, ang tanong din, kaya ba nating buhayin? Tingin ko, kaya nating buhayin kasi we are blessed with year-round, pwede tayo magtanim ng damo. Diba? In areas na hindi ka maka-access ng feeds, meron kang damo, masipag ka, magtanim ka ng madre de agua, buhay rabbit mo eh. Diba? So, tapos ang rabbit, kung all feeds ka, more or less mga 3 kilo for every kilo na ilalaki. So, 3 kilong feeds, magkano? 30 pesos. So, sa 1 kilong ilalaki mo, 90 pesos ang feed cost mo, bebenta mo ng 150, 180. Lugi ka ba yun? Hindi lugi yun. Ikita ka ng 50 pesos 1 kilo, hindi lugi yun. Di ba? Ay, lagay mo yung 100 pesos mo sa bangko. In 4 months time, kikita ba ng 50? Oh. Napaka hindi lugi yun. Just for one. So, multiply mo yan sa ilan ng anak, pinakamarami sa'yo, 18. 18. Ang sabihin mo na lang para practical lang, 8 lang kasi dede ng rabbit. So sabihin mo 7 na lang ang buhay kada isa. Mga anak ng 7 beses sa 1 taon. 49 rabbits 'yun. 'Di ba? That's it. So ang critical lang sa rabbit, sipag, papasok yung sipag at tiyaga. Don't expect na magpe-perform mo kung hindi mo tinututukan. 'Di ba? So provide mo yung right housing, right environment, right food, bibigay sa'yo ng rabbit. And it's all organic Organic. and healthier option. At saka ang rabbit ay hindi katulad ng chicken or pig racing na marami na silang sakit talaga na nandun. Diba? Dito, generally, yun lang, nakita mo kanina, yung tainga-tainga. Yung pagbo-bloat niya, pagdadayari niya is really because of wrong feeding. Doon lang halos ang concern mo. The rest ay halos less. Oh. Di ba? Yun ang kuan. Okay. Kaya anong future ng rabbit trimming niyo? So, what do you intend to do with this? Supplier kayo or you gonna have your own restaurant someday? Kasama sa kuan yan. Maliban doon, kasi kung gusto nga nating improve yung rabbitry, plano namin dito, magbe-breed ng mga good stocks talaga. So, magiging source ka ng good breeders. So, marami namang available, pero ngayon, pag i-look sa internet, bibigyan ka ng ganitong klase, pero hindi nila alam kung ano talaga ang source. Ano bang kayang ibigay. So, that's one of the plan. Pero, din lalaki naman kasi ay 50-50 yan eh. So, yung lalaki, papunta yun sa katay. Yeah. I-chop namin yan, bebenta namin sa simula as meat,
Pero pagka meron na naman tayong ma-develop na mga friends na magaling magluto, pwede natin ibebenta as luto na. Para unang tikim pa lang, alam na. Di ba? So, and then yung mga guests dito, bibili, kakain ng rabbit. Yan ang isang pwedeng magawa. Oo. Okay. Any last words po? Hindi, yun lang ang sa akin. Ako, because of COVID, nag-work from home tayo. So, we had, by I think, March of last year, 10 lang yung aming rabbits na doe. And pet type lang talaga. Laruan ng mga bata. But because during COVID, maraming opportunities na nag-open up na okay pala ang rabbit. So I started with that. Now, I have 125 more or less na doe. No? If you have 125 doe, in 4 months time, that's marami na. So, a year later, makikita mo, nag-expand tayo noon, Jess, no? So, there is future with rabbitry, basta pagtutulungan lang natin, no? Right now, wala namang original na rabbit sa Pilipinas. But if we can develop the rabbits, yung ating mga stock coming from what we have now, kung nung inventory na meron tayo, mai-improve natin to. Magtutulungan lang ba? Walang kanya-kanyahan. And then, dapat affordable lang din yung breeder source. Kasi, hindi naman lahat ay nakaka-afford nung mamahaling mga rabbits, no? So, and open learning, connect with people that are really open doon sa mag-share ng ideas. Eh, mag-grow ang rabbitry sa Pilipinas. Or just watch Sparks TV. Oh, yeah, watch Sparks TV, di ba? So, thank you Sparks sa pag-feature dito, no? So, this is monitor kayo kay Sparks TV, matututo kayo ng rabbitry because yung sharing ng ideas mo, sharing ng learning will help people build up their own small business, no? I would say hindi basta-basta din ang negosyo sa rabbit kasi yung cages mo, this cage would probably cost you, kung ikaw ang gagawa, mga 700, 600 ang isa. Diba? Pag bibili mo sa labas yan, another plus 200 more or less, no? So hindi ganun ka ang investment sa rabbits, pero kailangan mo i-maximize, tutukan mo talaga, no? Kaya mong gawin. Ako, I work from home 8 to 5. Pagising ko na umaga alas 6, nagkukuha akong damo, nagpapakain ng rabbit. Nung sa bahay ay 40 na inahin yung nandun eh. So kami ng anak ko ang nagpapakain doon, no? Hindi mo naman kailangan paliguan ng rabbit. So feeds at saka tubig lang, no? Pagdating na alas 5, tigil ka sa opisina mo, pakain ka na naman ng rabbits mo. At hindi siya mabaho, di ba? Hindi siya offensive dun sa kapitbahay mo. So essentially, kahit sa backyard mo siya gagawin, maglinis ka lang, maglagay ka ng African night crawlers, buhay. May African night crawlers ka, meron kang fish pan, pakain mo yung earthworm sa fish pan mo, o di may tilapia ka pa ulit. Diba? So, ano siya, ang vision natin, you have a rabbitry, maglagay ka ng garden mo, maglagay ka ng ponds mo, the manure ng rabbit mo, yung feces ng nung urine ng rabbit mo will be the fertilizer of your vegetables. It's a full ecosystem na. Full ecosystem siya, 'di ba? So, at the same time, you don't have to go to palengke para bumili ng pagkain mo. Ikaw na mismo ang kuan, 'di ba? Maghanap ka ng meat, magkatay ka ng rabbit mo, 'di ba? So, rabbit, misconception ng iba, they say it's a pet, but really rabbit in the wild is a livestock, 'di ba? Hindi naman in respect doon sa mga nag-aalaga natin ng pets, pwede mo namang alagaan talaga, 'di ba? But these animals, itong mga kuan na ito ay nakakatulong sa atin sa panahong ito. And it's well accepted sa European countries like winter countries where saan nanggaling yung mga rabbit. They really do eat rabbit. Yeah, ang France, Italy, Spain, they are rabbit eaters. And this is the good thing with rabbit is also halal. Halal ito sa mga Muslim brothers natin. So, ang sabi ko nga, we have more than 7,000 islands. Hindi na pala 7,100, parang 7,600 na. So, if there's no feed there and then you live in those islands, maglagay ka ng rabbit, magpakain ka ng damo, your rabbits will survive. Di ba? Kung nagsawa ka na sa isda, di punta ka sa rabbit. Di ba? Pagka baboy at saka manok ang alagaan mo doon, kailangan pumunta sa towns pa para bumili ng feeds. But with rabbits, pakainin mo lang ng damo, buhay. Magpadami tayo ng Madrid de Agua, tapos ang usapan. Di ba? Tapos ang laban. So I think, looking at the industry, if
tulungan talaga ng government, or even if wala, yung mga organizations will really strive for growth, and then mag-develop sila ng market, ituro yung paano kainin ang rabbit. Lalawak yan. Coming from 50 grams, target man lang natin 2 kilos lang. 2 kilos, you're talking of 110 million. Diba? The 220 million of rabbit meat. That's 440 rabbits million. Ilan pa ang population natin? Wala pa tayong 2 million rabbits sa Pilipinas ngayon. Not even a million. Not even a million. So, potential-wise, there's a big potential. We just have to teach our common Filipinos na kumain. More awareness. Maging aware. At this is a healthy meat kumpara doon sa iba. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you so Oh, much. so watch Sparks TV and learn from Sparks TV. Thank you, Jess and team for visiting. Thank you. Yeah. Ay, So, bakit? Pula ba? mag-breed. Pwede mong intro, sabi mo tayo mag-breed. Pakita natin kung paano i-breed ang rabbit. Ay, laglag siya, oh. Dumi niya na. Ay, pakita mo. Pwede siyang medyo reddish na yung kanyang puwerta. So ito that It means means- pwede siyang I-breed. i-breed na. Ready siya. Ready na siya. Ready na laki siya. nito, ilang kilo? So bali ngayon bago tayo mag-breed, titimbangin muna natin siya para after ng 2 weeks time 14 days titingnan natin uli siya, titimbangin kung nag-gain siya ng weight, ibig sabihin nun buntis talaga siya. Ayan, timbangan ko. So ngayon titimbangin muna natin siya. Titimbangin din natin si Kolotsky. Parang 3 kilos siguro yan. 3.3. Ay, sige, yung bibilhin niyo ako. Ganon. Teka. So ikaw muna, titimbangin ka muna bago ka i-breed. Ay, ito pala. Kanina niyo na ako i-breed, Malawat, magandang lahi. So ayan, ano siya. For the record, 3.36. 336? 3.36. So, after 2 weeks, pagka niya, titimbangin ulit natin. Pagka nag-gain siya ng mga 400 grams, that means, so ito, for the record. So, Saan natin lalagay? ang dinalagay sa bahay ng Lalaki. is yung Babae. female. Yeah. Kasi territorial ang rabbit. So, patingin muna. Tingin ka rito, Kulots. Kasi ngayon ka lang nakakita ng... Dito ko sa Okay. So yan si female rabbit. Ang dalagang rabbit. Medyo kapos lamang po kasi yung, hindi ka kumain ng star margarine. hindi pa usang Sabi ko ka isang baldi pa eh. fake kasi yung growth ball na nainom ko nun. So, ito siya. Ilalagay na natin yung female Nakikita ko na. female rabbit dito. So, ayan. Oh, ang bilis. Ay, see. Kikita mo pagka naglalandi, itataas niya yung puwet niya. Parang hindi pa masyado ko yan. Ayaw niya itaas ng puwet niya. Naka na. Ayaw niya itaas. Ayaw niya. Isa pa daw. Pagka in-heat talaga, itataas niya yung puwet niya. Firstly yung pet. I see. So, at least pinakita lang natin yung ano niyan. Ayun. Nagbago na pwesto. Yun. Successful siya. Nag-fall na siya. Nakatira na? Nag-fall siya. Nakaisa na siya. So, yan, ang rabbit, once or two, twice or 3 times na mag-fall siya, that means na successful din yung breeding session natin. Ano yan? Isang beses is enough or pwede pang Para makasigurado lang tayo is twice twice? hanggang Every thrice. ano yan, kuya? Mamaya, titingnan natin kung talagang nag-successful siya. Titingnan natin kung basa yung puwerta niya. I see. That means talagang nakapag-insert. Lagyan mo ito sa tabi ko. Ipakita mo rin. Dito. Ito. Boss, kuha ka ng pangsulat ng breeding ballpen. Dito sa kabila, kuya? O, dito. Kaya ano? Sige. Kay one May isa pa. Pakita mo kayo. Ito white Kaya, naman. timbangan muna at uli natin ito. California. New Zealand. New Zealand white. Ang kali may itim sa tainga. I see.
Ito, red eye. Ito black eye white. Pag sinumpok mo. Tingnan din. Okay. Ito naman, 2.2.50. New Zealand white to. Red eye. Mas bata, mas bata pa ito. 2.52. 2.52. Another. So, ilalagay natin ulit dito sa kabilang... Pakita mo muna yung Peking para... Teka, parang lang ano. Okay na. Sige, wag na. Okay. Oops. Wait lang. Yan, pulang Pero, bitawan mo ulit para pagbubukas. Ayan pa natin. Okay. Yan. Ayan. So, pag reddish, talaga mapula talaga. Ready to, ano yan, beef. So, Pag okay mapula, natin. pag talagang ready na. Bye. Tanaw ka dyan, Maya? Rated PG. Ayun, ay. Hindi yung mga pure yan. Ito, nakaangat naman. Kaya nga gawa na to. Ba, okay ka ah. Ultimo sa... Ayaw. Ayun. Ay pa. Talagang isa na. Okay na. Kaya ng ano, music. Ito okay ito. Successful itong isang Kuya, successful. Oo. Dami. Tama, papa, ano. Videohan mo yung... Saan pa po ito isa? Ay pang ano. Ay pa sumuko. Ay pa sumuko. Parang ayaw dyan eh. Okay. This time. Itong isa. Ito isa, check na natin. Check natin ito. Paano tine-check kuya pag successful? Ito mo yung puwerta niya. Basa siya. Oh, I see. Kita mo yung ano niya, yung semen ng rabbit is naandun siya. Nag-gush. Kanina wala siyang ganyan na ano, hindi ba? Ito mo yung niya, yung liquid na ano. Lumalabas. Yan ay similia. So that means successful ang ating Congrats. You're a Congrats. grandfather. Ito. Halika na. Ayaw nung isa. Baka buntis na ako. Halika na. Oops. Bawas, ikaw nga, mataas ka. Aba, mayroon pa isa. Mabol. Humabol pa. Oh, second pa rin. Humabol pa rin. Sure ball na. Sigurista. Oo. Yun oh. Galit na yung isa eh. Yan ah. Yeah. Talaga nag-stamp siya yung kumbasa. Pagka success. Ganun. Nag-i-stamp. Ganun ba yun? Dami ako natutunan dito ah. Kailangan pala, dapat papadya ka din. Iyan mo ng pag-handle ng future vet. Yan ang ating future vet. Rabbit specialist. Alam mo ka na kung paano Oo, alam ko na kung paano. Lumabas ka na. Balik mo na dun. Saan ka?